Pinalayas ako ng aking asawa sa gitna ng kalye, na tuwalya lang ang saplot sa katawan dahil tumanggi akong makipisan sa biyenan ko. Isang palamunin na tulad mo, walang karapatang sumuway sa mga utos ko. Sigaw niya kasabay ng isang malutong na sampal. Pero hinding-hindi niya inakala na ang kuya ko, ang tunay na may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ay nasa labas lang ng gate. At nang makita niya ako sa ganoong kalagayan, ang ginawa niya ay nagpayanig sa mundo naming lahat. Ang kalabog ng bakal na gate ay tila dumadagundong pa rin sa isip ko, kasabay ng nanunuot na hapdi ng sampal na dumapo sa aking pisngi. Nabalot ng katahimikan ang paligid, maliban sa malakas na kabog ng dibdib ko at sa mga dagundong ng kulog sa malayo na parabang nakikisigaw sa sakit na nararamdaman ko. Ako si Tala, 32 taong gulang. Sa edad na ito, dapat sana ay mayroon na akong matatag na buhay, isang pamilyang payapa, at isang pag-ibig na nagsisilbing kanlungan. Pero sa aking sitwasyon, lahat ng iyon ay isang magarbong kasinungalingan. Habang nakatayo akong nakayapak, basang-basa ng ulan, na ang buhok ay dikit-dikit sa aking mukha at ang katawan ay nababalutan lamang ng manipis na tuwalya, hindi ko lubos maisip kung paano ako humantong sa puntong ito. Ang mga salita ni Franco ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang palamunin na tulad mo, walang karapatang sumuway sa mga utos ko. Sigaw ng asawa kong si Franco na ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala akong naisagot noon, tinitigan ko lang siya. Pero sa loob-loob ko, may kung anong nabasag. Dahil kapag minahal mo ang isang tao sa loob ng maraming taon, at ang taong iyon ay basta ka na lang itatapon na parang basura, may namamatay sa iyong kalooban. At hindi lang pag-ibig, kundi pati ang lahat ng iyong pangarap. Ilang minuto lang bago ang lahat ng ito, nagsimula ang pagtatalo namin sa dati ng pinag-aawayan. Tala, hindi ko na uulitin pa, maring sabi ni Franco. Dito titira si Mama, simula sa 1 linggo. At tapos ang usapan. Pero Franco, hindi ako sang-ayon. Napag-usapan na natin to noon. Hindi ito makakabuti sa pagsasama natin at alam na alam mo kung paano niya ako tratuhin. Sinusuway mo ba ko? Tanong niya. Bumaba ang kanyang boses pero nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Ipinagtatanggol ko lang ang lugar ko sa bahay na to, sa buhay na to, sagot ko. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, ang bagyo. Si Franco, isang matagumpay na negosyante na lumaki ang ulo simula nang makuha niya ang unang malaking kontrata, ay hindi sanay makarinig ng salitang hindi lalo na kung magmumula sa akin. Ako si Tala, ang kanyang naging sandalan, ang kanyang kakampi, ang babaeng tinalikuran ang sariling karera bilang arkitekto para suportahan siya sa bawat proyekto niya, para bumuo ng isang tahanan, para alagaan siya sa likod ng kanyang tagumpay. Pero nang gabing iyon, nang tumanggi akong sumunod ng walang tanong-tanong, nawala siya sa kontrol. Hindi mahalaga na asawa niya ako. Hindi mahalaga na nakatingin ang mga kasambahay namin. Tinrato niya ako na parang isang rebeldeng empleyado. Tinawag niya akong palamunin, sinigawan, at pagkatapos walang anumang salita ay tinulak niya ako palabas ng bahay. Walang damit, walang sapin sa paa, walang dignidad. Ramdam na ramdam ko ang lamig na parang kuryenteng gumapang sa aking likuran. Bumagsak ang gate. At kasabay nito, ang pagbuhos ng malakas na ulan. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako, iiyak o hahayaan na lang ang sarili kong bumagsak sa semento. Nanginginig ang buo kong katawan, wasak ang aking pagkatao at nanlalamig ang aking kaluluwa. Tala, isang boses ang tumawag mula sa kadiliman. Bigla akong napalingon, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang bintana at doon, seryoso ang mukha at may nagbabagang galit sa mga mata ay ang kuya ko, si Kuya Kael. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, halos pabulong na lang, habang mas hinihigpitan ang pagkakayakap sa tuwalya. Sinusundo ka. Tumawag ako sa landline nyo, walang sumasagot. Kinutuban ako na may mali. Bumaba si Kuya Kael mula sa sasakyan, kinuha ang kanyang jacket at ipinatong sa aking mga balikat. Inalalayan niya akong sumakay. At kasabay noon ay ang muling pagbukas ng gate namin.
Lumabas si Franco, bakas sa mukha niya ang tensyon. Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko kaya. Pero si Kuya Kael, buong tapang siyang hinarap. Tinitigan niya si Franco na para bang sawang-sawa na siya sa lahat. Ganito mo pala tratuhin ang kapatid ng tunay na may-ari ng kumpanya mo? Tanong ni Kuya Kael sa isang malamig at matalas na tono. Natigilan si Franco. Bigla siyang namutla na parang nawalan ng dugo. Sa isang iglap, lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang kayabangan ay naglaho. Anong sinasabi mo? Pautal-utal niyang sabi. Eksakto kung anong narinig mo. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, yung ipinagyayabang mo sa lahat, yung ginagamit mo para ipakita ang kapangyarihan mo. Hindi sa'yo yan. Sa pamilya namin yan. Akin. Isa ka lang minor partner, Franco. At isang partner na malapit nang mawalan ng lahat. Napapikit ako. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Mahigit 8 taon kaming nagsama ni Franco. At sa buong panahong iyon, palagi siyang nagsasalita na parabang siya ang hari ng imperyong binuo nila. Hinding-hindi ko inakala na ang kuya ko pala ang nasa likod ng lahat. Teka, hindi kailangang maging ganito, subok na sabi ni Franco habang papalapit. Pero pinigilan siya ni Kuya Kael gamit ang isang kamay. Huwag ka nang magsalita, huwag mo na siyang pagbubuhatan ng kamay. Huwag mo na siyang sisigawan. At huwag mo na siyang titingnan na parang wala siyang halaga. Dahil ngayon, Franco, tapos na ang lahat ng pribilehiyo mo. Natahimik ang lahat. Maging ang mga kasambahay na nakasilip mula sa bintana ay hindi nangahas na gumalaw. Sumakay na si Kuya Kael sa sasakyan. Umupo ako sa likod, nanginginig pa rin, habang ang basang tuwalya ay dumidikit sa aking balat, pero unti-unti nang kumakalma ang aking paghinga. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng wiper ng sasakyan ang maririnig na para bang sinusubukang ibalik sa normal ang takbo ng buhay pagkatapos ng isang matinding unos. Kailan mo pa alam na may mali? Tanong sa wakas ni Kuya Kael. Matagal na. Ayoko lang tanggapin. Sagot ko habang nakatingin sa bintana. Akala ko kung magiging mas pasensyosa ako, kung mas iintindihin ko siya, kung magtitiis pa ako ng kaunti, magbabago ang lahat. At bakit hindi ka nagsabi? Dahil ayokong mabigo. Akala ko, yun ang kabayaran ng pag-ibig. Kasi yun ang itinuro sa akin na ang isang mabuting asawa ay nananatili, lumalaban, nag-aalaga, kahit na walang nag-aalaga sa kanya. Napalunok si Kuya Kael. Hindi siya pala salita. Pero nang gabing iyon, naintindihan niya ang bigat na pinasa ng kapatid niya sa loob ng maraming taon. Tala, ang ginawa mo ay katapangan at hindi ka nag-iisa. Lumingon ako at tiningnan siya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong may nakakakita sa akin. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Sabi ko, hindi yung sampal, hindi yung sigaw. Ang pinakamasakit ay yung ma-realize ko na hindi na niya ako nakikita bilang tao, kundi isang bagay na lang na nakaharang, isang anino. Humigpit ang pagkakahawak ni Kuya Kael sa manibela. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, na parabang pati ang langit ay umiiyak para sa akin. Kung ganon, oras na para tumigil ka sa pagiging anino, sagot niya. Oras na para bawiin mo ang lugar mo. Hindi ako sumagot. Pero sa mga mata ko, may biglang nag-alab. Hindi galit. Hindi paghihiganti. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na pilit pinatay ni Franco sa loob ng maraming taon ang aking dignidad. Ang kwento ni Tala ay hindi nagtatapos sa gabing iyon. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsisimula. At kahit na siya ay nakayapak, sugatan at may basag na kaluluwa, alam ng isang bahagi niya na hindi na siya papayag na tapakan pa ni Numan. Sa loob ng sasakyang iyon, basang-basa at nanginginig, hindi siya talunan. Siya ay nagigising, at ang mga susunod niyang gagawin ay walang sino man ang makakaimahina. Naging mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Tiningnan ako ni Kuya Kael sa rear view mirror, pero wala siyang sinabi. Hindi ko pa rin kayang magsalita. May nakabara sa lalamunan ko, at ang puso ko ay tumitibok sa kakaibang halo ng galit at kahihiyan. Ang balat ko ay nanlalamig at dumidikit sa tuwalya,
na ngayon ay mas mabigat dahil sa ulan kaysa sa lamig. Ang Maynila ay tila natutulog, ngunit sa isipan ko, gising na gising ang lahat. Ang mga alaala ay dumarating na parang alon, isa-isang bumabalik, mga alaalang sinubukan kong ibaon sa limot para lang makakilos. Pero ngayon ay nagbabalik ng may kalinawang nanunuot sa sakit. Noong 27 taong gulang ako, iniwan ko ang aking trabaho bilang isang arkitekto sa isang kilalang kumpanya. Ako ang nag-iisang babae sa design team na puro lalaki ang kasama. Nanalo ako ng mga parangal, nakakuha ng malalaking kontrata at nagsisimula ng makilala sa industriya. Ngunit sa kasagsagan ng aking tagumpay, dumating si Franco magaling, puno ng kumpiyansa at may mga pangakong parang sa pelikula lang maririnig. Iba ka, Tala, ikaw ang babaeng gusto kong makasama, hindi sa likod ko, hindi sa ilalim ko, kundi sa tabi ko. At ako, napagod ng ipaglaban ang bawat espasyo, bawat ideya, bawat tagumpay, ay naniwala sa kanya. Mahal, kailangan ko lang na nandito ka sa tabi ko habang itinatayo ko to. Sabi niya isang gabi nang magsimula kaming magplano na magsama. Pagkatapos nito, ikaw naman, iyon ang tipo ng pangakong sinasabi nang nakapikit at magkahawak ang mga kamay. Hindi ako nagdalawang isip. Nagpasa ako ng resignation, inimpake ang aking mga gamit at lumipat sa bahay niya. Hinding-hindi ko tinanong ang sarili ko kung patas ba ang desisyon na iyon. Noong panahong iyon, pag-ibig ang tawag doon. Pero ang pagkatapos ay hindi na dumating. Ang dumating ay ang kanyang ina, si Doña Matilda, isang eleganteng babae na may matigas na mukha at malumanay na boses na kayang-kaya kang ipahiya nang hindi tumataas ang tono. Hindi ka sapat para sa anak ko, sabi niya, ilang linggo lang pagkatapos ng aming kasal. Pero tinatanggap kita dahil mahal ka niya. Sa ngayon, mula noon, bawat almusal kasama siya ay isang pagsusulit, bawat pagbisita niya ay isang inspeksyon. Laging may paraan si Doña Matilda para ipakitang teritoryo niya ang lahat. Inililipat niya ang mga gamit sa bahay nang hindi nagsasabi. Itinatama niya kung paano ko tinutupi ang mga punda ng unan. Pinupunan niya ang aking pananalita. Hija, hindi mo kailangang magpanggap na may alam ka sa negosyo, sabi niya isang araw sa harap ng mga bisita. Nandyan si Franco para diyan. Ang asikasuhin mo na lang ay kung paano patakbuhin ng maayos ang bahay na to. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, para akong pinipiga. Noong unang beses na sinubukan kong bumalik sa paggawa ng sarili kong proyekto, hindi naging bastos si Franco. Mas malala pa, naging mapang maliit siya. Arkitektura, mahal, hindi ito ang tamang panahon. Malapit na nating makuha ang kontrata sa shipping company. Kailangan ko ang buong suporta mo. At muli, kinumbinsi ko ang sarili ko na ang pag-ibig ay nangangahulugan din ng pagpapaliban. Pabalik sa kasalukuyan, huminto ang sasakyan sa harap ng isang magarang gusali sa BGC. Pinatay ni Kuya Kael ang makina at lumingon sa akin. Pwede kang manatili rito hanggat kailangan mo. Walang manggugulo sa'yo. Tumango lang ako. Wala na akong lakas para magsalita. Bumaba ako ng sasakyan, balot pa rin sa jacket ng kuya ko at tahimik na umakyat. Pagsara ng pinto ng kondo, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong kaya kong huminga nang hindi humihingi ng permiso. Ilang sandali pa, pumasok si Kuya Kael na may dalang malinis na tuwalya at isang pares ng pantulog. Nakahanda na ang guest room. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, hindi mo kailangang magpanggap na malakas ka rito. Tiningnan ko siya, puno ng luhang nagbabadyang tumulo. Salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Patawarin mo ko, dahil ngayon lang ako dumating. Pagkatapos ay iniwan niya akong mag-isa. Naglakad ako papunta sa salamin sa banyo. Binuksan ko ang ilaw. Ang refleksyon ko ay parang isa pang sampal, ibang-iba. May marka ng pag-iyak ang aking mukha, namamaga ang mga mata, at namumula ang balat dahil sa ulan. Pero ang pinakamasakit ay ang makitang hindi ko na makilala ang sarili ko. Kailan ako nawala? Bulong ko. Sumandal ako sa lababo, ipinikit ang mga mata at hinayaang bumuhos muli ang mga alaala. Naalala ko ang gabing nawala ang dinadala kong sanggol. 12 linggo na ang tiyan ko. Ilang araw na akong nakakaramdam ng pananakit pero ayokong magsabi
Nasa gitna si Franco ng isang malaking merger at nakiusap siyang huwag ko siyang istorbohin sa mga bagay na malamang ay wala lang naman. Alam mo naman ang sarili mo, mahal. Lahat na lang pinag-aalala mo. Kaya nanahimik ako hanggang sa isang madaling araw nagising akong dinudugo. Mag-isa akong pumunta sa ospital. Nagpanggap ako sa doktor na nasa business trip ang asawa ko. Kinaumagahan, pag-uwi ko sa bahay, mahimbing na natutulog si Franco. Hindi ko ikinuwento. Kailanman ay hindi ko sinabi at kailanman ay hindi rin siya nagtanong. Iyon ang araw na may tuluyang namatay sa kalooban ko. Nang hapong iyon, sa kondo ni Kuya Kael, umupo ako sa kama at huminga ng malalim. Alam kong kailangan kong magsimulang magsalita, umintindi at alalahanin ang lahat. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong alam kong makikinig sa akin nang walang panghuhusga. Carla, sagot niya. Diyos ko. Tala, okay ka lang ba? May nakita akong post sa social media. Nakatuwalya ka raw. Anong nangyari? Napapikit ako. Si Carla ang matalik kong kaibigan mula kolehiyo. Nagkalayo kami nang ikasal ako, hindi dahil sa away, kundi dahil laging may dahilan si Franco para hindi kami magkita. Pwede ka bang pumunta? Kailangan kong makausap ang isang taong hindi ako titingnan bilang pabigat. Isang oras lang ang lumipas, dumating si Carla na may dalang kape, isang kumot at isang yakap na hindi ko alam na kailangan ko pala. Anong ginawa niya sa'yo? Tanong niya nang makaupo na kami sa sala. Hindi ako agad sumagot. Tapos, simpleng sinabi ko, pinalayas niya ako sa kalye na nakatuwalya dahil ayokong pumayag na tumira sa amin ang nanay niya. Napalunok si Carla. Iyon pala, yung nasa video. Nakita ko, pero malabo. Akala ko peke. Tumango ako. Masakit kahit ang kumpirmahin na may mga nakasaksi na may nagvideo na ang kahihiyan ko ay isa ng palabas para sa lahat. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. Babalik ka pa ba? Hindi ako sumagot. Tiningnan ako ni Carla nang mas seryoso. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tala, naniniwala ka pa bang kaya mo pang isalba to? Ibinaba ko ang aking tingin. Leipag an tour. Nahihiya ako sa sobrang paniniwala ko, sa sobrang pananahimik ko, sa pagtatanggol ko sa isang bagay na hindi na dapat ipagtanggol. Hindi na. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula nang wala siya. Wala akong kahit anong nakapangalan sa akin. Ang karera ko, matagal nang nakatenga. Kahit damit, wala ako. Meron kang isang bagay, mariing sabi ni Carla. Nasa iyo ang pangalan mo, ang kwento mo, at ngayon, nasa iyo na ang katotohanan. Nang gabing iyon, habang sinusubukang matulog, binuksan ko ang isang lumang folder sa aking email. Mula pa ito sa mga unang taon namin ni Franco. Nakita ko ang mga litrato, matatamis na mensahe, mga pangako at mga senyales na pinili kong huwag pansinin. Isang mensahe mula sa biyenan ko. Tandaan mo, ang isang matalinong babae ay alam kung saan siya lulugar. Huwag kang gagawa ng tensyon sa pagitan ninyo ni Franco. Isang sagot mula sa akin. Gusto ko lang pong tumulong. Hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam niyo ay kalaban ninyo ako. At isa pang sagot mula kay Doña Matilda, walang emosyon dahil hindi kanya kalebel. Nandito ka lang dahil pinili kanya. Huwag mo yang kakalimutan. Sinara ko ang laptop, kumakabog ang dibdib ko. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ko, kundi galit. Galit hindi para sa biyenan ko o kahit kay Franco. Galit para sa sarili ko. Sa lahat ng pinalampas ko, sa bawat pananahimik, sa bawat pagkakataong nilunok ko ang katotohanan para lang protektahan ang isang kasinungalingan. Bumangon ako, binuksan ang maliit na bag na dinala ni Kuya Kael, kumuha ng isang lumang notebook at nagsimulang magsulat. Hindi ako invisible. Pinili ko lang na tumigil tingnan ang sarili ko. Ang hindi ko alam, kinabukasan, sa pagbubukas kong muli ng folder na iyon, may matatagpuan akong isang bagay na babago sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aking kwento, isang bagay na hindi para sa aking mga mata, pero hindi na maaaring manatiling nakatago. 6:00 ng umaga, wala pa akong tulog kahit isang oras.
Papasikat pa lang ang araw nang buksan kong muli ang aking laptop. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-udyok sa akin. Naiwan kong bukas ang folder, ngunit nang madaling araw na iyon, naramdaman kong kailangan kong maghanap pa ng mas malalim. Sinimulan kong suriin ang mga email, mga file na may mga pangkaraniwang pangalan tulad ng accounts, notes, drafts, at doon ko ito nakita. Sa loob ng isang subfolder na may pangalang pending, inakala kong mga dokumento lang ito ng negosyo, marahil mga budget, ngunit iba ang aking natagpuan. Isang serye ng mga screenshot ng usapan sa pagitan ni Franco at ng isang taong nakarehistro bilang M. Hindi nagtagal at napagtanto ko kung sino siya. Maya Santos. Si Maya, ang best friend ko mula high school, ang itinuring kong kapatid, ang kasama ko sa lahat ng hirap at ginhawa sa kolehiyo, ang bridesmaid na humagulgol sa tuwa noong araw ng kasal ko. Binuksan ko ang unang file. Ang usapan ay mula pa 2 taon na ang nakalilipas. Promise, hindi na to magtatagal. Kailangan ko lang na pirmahan niya yung renewal ng trust fund, sulat ni Franco. Tapos, iiwan mo na siya? Kasi hindi ko na kaya magpanggap. Sagot ni Maya. Iiwan ko siya, pero gusto kong siguraduhin na hindi niya guguluhin ang negosyo. Kung aalis siya ngayon, baka madamay pa ang pangalan ng pamilya ko. Sumagot si Maya ng isang fire emoji at pagkatapos ay isang linyang nagpaduwal sa akin. Tayo laban sa mundo, di ba? Parehong tono, parehong mga salita. Ang mga salitang ginagamit niya sa akin. Natigilan ako para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Una, ang pagtanggi. Hindi ito totoo. Siguro may ibang konteksto ito. Baka ibang M ito. Baka biro lang. Baka. Pero nagpatuloy ako sa pagbabasa. Napakaraming mensahe. Mga usapang puno ng dobleng kahulugan. Mga planong pinagsaluhan. Mga petsa, lugar, mga detalyeng napaka-espesipiko. Sa isa sa mga usapan, inilalarawan ni Maya ang suot niyang damit panloob pagkatapos ng isang meeting nila ni Franco. Sa isa pa, sinabi ni Franco, nakatulog ako katabi siya kagabi habang iniisip ka. Emotional fidelity na rin yun, di ba? Doon na bumigay ang katawan ko. Sinara ko ang laptop, tumakbo sa banyo, at sumuka. Hindi dahil sa aking nakita, kundi dahil sa lahat ng pinili kong hindi makita noon. Naalala ko ang isang gabi. Isang buwan pagkatapos ng aming unang anibersaryo, nasa isang dinner kami kasama ang mga investors. Ilang linggo kong pinaghandaan ang isang design proposal para sa isang bagong mall. Ipinangako sa akin ni Franco, ito ang gabi mo. Nang sa wakas ay nakausap ko ang main partner, lumapit si Franco na nakangiti at sinabi sa pabirong tono, huwag niyo masyadong pakinggan yan, nag-aaral pa lang yan. Nagtawanan ang lahat. Maliban sa akin, nagbago ng usapan ang investor. Naiwan akong nakapako ang ngiti. Nang gabing iyon, umiyak ako sa banyo ng restaurant at si Maya ang sumama sa akin. Siya ang nagsabi mula sa kabilang panig ng pinto, huwag mo nang masyadong dibdibin, ganyan talaga ang mga makapangyarihang lalaki. Hindi naman nila sinasadya, gusto lang nilang bumida. Noong panahong iyon, naniwala akong pinapagaan ni Maya ang loob ko. Ngayon, naiintindihan ko na. Ginugulo niya lang ako, pinagtatakpan si Franco, sinisigurong hindi ako magre-rake. Bumalik ako sa kwarto, umupo ako sa kama. Ang bukang liwayway ay nagpapasok ng maputlang ilaw sa mga kurtina at kasabay ng liwanag na iyon ay ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Matagal na pala akong nag-iisa. Ang kalungkutan ay hindi nagsimula sa gabing pinalayas ako. Nagsimula ito noon pa. Noong tumigil na akong makatanggap ng mensahe mula sa mga kaibigan ko, noong nagsimulang lumayo ang pamilya ko para hindi maasiwa kay Franco, noong si Maya na lang ang naging kaisa-isang kakampi ko, at siya rin pala ang pinakamalapit kong espiya. Naalala ko ang isang text mula sa nakababata kong kapatid, ilang buwan na ang nakalipas. Ate Tala, hindi ko maintindihan bakit hindi ka na nakakauwi sa bahay. Sabi ni Mama, laging may dahilan. Ang sagot ko noon, busy lang ako. Hindi nyo kasi naiintindihan ang mundo ni Franco. Oo, hindi nila naiintindihan. At ako rin pala, hindi. Sumusunod lang ako.
may kumatok sa pinto ng kondo. Si Kuya Kael, nakatulog ka ba? Tanong niya nang makita ako. Umiling ako, may nahanap ako, sabi ko, halos pabulong. Pumasok si Kuya Kael, tahimik na nakinig habang ikinukwento ko ang lahat. Nang matapos ako, hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Pagkatapos, sa isang kontroladong kalmado, nagtanong siya, "Nasa'yo pa ba? Yang mga screenshot?" "Oo, nakasave." "Perfect. I-send mo sa akin." "Anong gagawin mo?" "Ang dapat kong ginawa matagal na." "Kuya Kael," nag-alinlangan ako. "Kailan mo pa alam na hindi siya ang taong inaakala ko?" Ibinaba niya ang kanyang tingin, tapos sumagot. "Lagi ko ng kutob, pero wala akong pruweba. At sobra mo siyang ipinagtatanggol. Natakot akong sirain ang isang bagay na gusto mo pang alagaan." "Hindi ko gustong alagaan, kuya. Gusto kong gumana, dahil akala ko ang pag-ibig ay nasusukat sa kung gaano ka katagal magtitiis. Hindi ganyan ang pag-ibig. Tala, hindi ganyan. Naramdaman kong wasak ako, pero sa pagkasirang iyon, may sumisibol na bago. Isang kamalayan na wala ako dati, isang kalinawan na masakit, pero nagpapalaya. Maya-maya, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang mensahe. Galing kay Maya. "Tala, ngayon ko lang nakita ang balita. Okay ka lang ba? Nasaan ka? Nag-aalala ako sa'yo." Naramdaman kong may pumilipit sa aking tiyan. Nagpapanggap pa rin si Maya. Ginagampanan pa rin niya ang papel ng nag-aalalang kaibigan, na parabang hindi totoo ang lahat ng alam ko, na parabang kayang pagtakpan ng mga taon naming pinagsamahan ang lahat ng kasinungalingan. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang mga lumang litrato. Magkasama kami sa mga kasal, birthday, sa beach, sa mga coffee shop. Sa bawat litrato, nakangiti si Maya na parang ang buhay ay isang magandang pangako. Pero ngayon, sa lahat ng mga litratong iyon, isang malaking kasinungalingan lang ang nakikita ko. Hindi ko maiwasang alalahanin ang mga pagkakataong naging maunawain si Maya. Kapag kinakansela ni Franco ang mga plano namin, sasabihin niya, siguro pagod lang siya. Naiintindihan ko. Kapag umiiyak ako, nakikinig si Maya, pero laging nagtatapos sa pagbibigay katwiran kay Franco. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Para bang ang buong kwento ng buhay ko ay nagsimulang gumuho. Para bang pinapanood ko ang sarili kong buhay mula sa labas, gamit ang ibang mga mata. Hindi na ako biktima ng isang simpleng pagtataksil. Nagigising ako mula sa isang mahabang pagkakahimbing, at kahit masakit, kailangan, mamayang hapon, bumalik si Kuya Kael na may balita. Tumawag sa si Franco. Galit na galit. Sabi niya, nag-iimbento ka lang daw ng kwento na may problema ka sa emosyon. Ganon ang sinabi niya. Oo, at si Maya daw ang naglagay ng kung ano-ano sa isip mo na ikaw daw ang unstable. Natawa ako. Isang tawang mapait pero matatag. Alam mo kung ano ang pinakamasama. 1 taon lang ang nakalipas. Kung may nagsabi sa akin na OA ako, maniniwala ako. Pero ngayon, hindi na. Sabi ni Kuya Kael, ngayon, hindi na. Tumayo ako, lumapit sa bintana. Ang siyudad ay abala sa labas. At ako, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay hindi nakaramdam na maliit ako sa harap ng mundo. Hindi ko alam kung paano ako babangon mula sa lahat ng ito, sabi ko. Pero alam kong hindi na ako muling babagsak sa parehong dahilan. Lumapit si Kuya Kael, tinitigan ako ng may tahimik na pagmamalaki. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Ang kailangan mo lang ay huwag nang baliwalain ang mga tanong. Nang gabing iyon, umupo ako para magsulat. Hindi ko alam kung para ba ito sa isang libro, isang legal na dokumento, o para lang mailabas ang lahat ng nasa loob ko. Pero nagsulat ako. May mga taong hindi ka tinatraidor kapag sinasaktan ka nila. Tinatraidor ka nila kapag nagpapanggap silang mahal ka, kapag nananatili sila sa tabi mo para lang kontrolin ka, kapag nakangiti sila habang dahan-dahan kang itinutulak sa bangin. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa katotohanan ito, pero alam kong hindi na ako pwedeng manahimik dahil ang katahimikan ay hindi na proteksyon. Ito ay pakikipagsabwatan, at ang pakikipagsabwatan na iyon ay tapos na.
Tumigil sa pagsusulat si Tala. Isinara niya ang kuwaderno gamit ang mga kamay na nanginginig. Sa kanyang dibdib, may tumitibok na bagong sakit, mas matalas, mas malinaw. Ang dating hamog na bumabalot sa kanyang isipan ay isa ng mapa ngayon masakit. Oo, pero nagbibigay linaw. Nananatiling madilim ang kwarto. 2:00 na ng madaling araw. Sa labas, ang mga ilaw ng siyudad ay kumikislap pa rin sa mga matatayog na gusali na parabang mga malayong saksi sa kanyang kawalan ng tulog. Naramdaman niya ang pangangailangang kumilos, magbago ng hangin. Bumaba siya sa sala, binuksan ang isang maliit na ilaw at kinuha ang lumang tablet na dinala ni Kuya Kael kasama ng iba pa niyang gamit. Nasa loob ito ng isang kulay abong backpack, katabi ng isang librong hindi niya natapos basahin at isang alampay na regalo ng kanyang ina noon. Hinawakan niya ang alampay nang hindi ito binubuksan, na parabang sa paghawak dito ay may nahahawakan siyang isang piraso ng kanyang sarili. Binuksan niya ang tablet. Matagal itong nag-load. Ang wallpaper ay isa pa ring litrato nilang dalawa ni Franco sa isang dalampasigan, nakangiti, masaya, na parabang ang kasinungalingan ay kayang i-freeze sa isang imahe. Nakasync ang tablet sa isang lumang email account. Hindi na maalala ni Tala ang password, pero nang pindutin niya ang icon, kusa itong nagbukas. Nagsimula siyang mag-browse nang walang tiyak na hinahanap. Pumasok siya sa mga lumang folder, mga promo, bangko, events, at pagkatapos isang folder na may pangalang personal. Binuksan niya ito, at sa gitna ng mga walang kwentang email, may nakita siyang isang naka-archive na usapan sa ilalim ng titulong M. Binuksan niya ito. Ang unang mensahe ay may petsang Marso, 7 taon na ang nakalilipas. 1 taon bago ang kanilang kasal, kumabog ang kanyang puso. Si Maya. Sumusulat si Maya sa parehong matamis na tono na ginagamit niya kapag nag-uusap sila sa telepono, na parabang ang mga nakasulat na salita ay ang kabilang mukha ng kanyang boses. Ngunit ang sinasabi nito ay walang bahid ng tamis. Maya. Sulat ni Franco. Tiis lang. Kapag bumagsak na siya, pwede na tayong magsama ng walang konsensya. Gagawin ko. Sagot ni Maya. Pero kailangan niyang pirmahan muna yung mga papeles ng trust fund. Nakumbinsi ko na si Mama. Kapag sigurado na yon, saka tayo magsisimula. Nakaramdam si Tala ng bigat sa dibdib. Hindi siya makahinga. Kinailangan niyang bitawan sandali ang tablet at takpan ang kanyang mukha. Hindi na ito simpleng sakit. Ito ay isang nakalalasong halo ng galit, hindi paniniwala, at pandidiri. Tiningnan niya ulit. Maya, sigurado ka bang hindi siya naghihinala? Mukha siyang sobrang devoted. Sagot ni Franco. Kaya nga, dahil devoted siya. Hinding-hindi niya tumakikita. Iyon ang eksaktong sandali kung kailan ang mundong alam niya ay nawalan ng saysay. Hindi na ito tungkol sa pisikal na panloloko. Mas malalim pa, ginamit siya. Habang inaayos niya ang kanilang kasal, pinaplano na pala nila ang kanyang pagbagsak. Habang nagtatayo siya ng isang tahanan, gumagawa sila ng isang malaking kasinungalingan. Tumayo si Tala, naglakad-lakad sa sala nang walang patutunguhan. Kailangan niya ng hangin, pero sarado ang bintana. Kailangan niyang sumigaw, pero hindi tumutugon ang kanyang lalamunan. Kaya sa isang iglap, tinawagan niya si Carla. Tala, sagot nito, halatang inaantok. Okay ka lang? Pwede ka bang pumunta ngayon din? Anong nangyari? Huwag ka nang magtanong, basta pumunta ka please. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Carla. Naka-ponytail ang buhok at may suot na coat sa ibabaw ng pantulog. Nang makita siya, walang sinabi si Tala. Iniabot lang niya ang tablet. Tahimik na nagbasa si Carla, walang istorbo. Pagkatapos, tiningnan niya ako. Bago pa ang kasal niyo, tumango si Tala. Alam na nila ang ginagawa nila. Planado ang lahat. Lumapit si Carla, niyakap siya ng mahigpit. Tala, hindi na. To simpleng pagtataksil. Estratehiya to. Isang planadong paggamit sa'yo. Ipinatong ni Tala ang ulo sa balikat nito. Hindi lang nila ako niloko, Carla. Ginamit nila ako. Lahat sila. Parang isang piyesa sa chess na tahimik na iginagalaw para manalo ang iba. Nanahimik siya,
ng ilang segundo. At hinayaan ko. Dagdag niya ng may pait. Huminga ng malalim si Carla at tiningnan siya sa mata. Hindi, Tala. Nagtiwala ka. Inabuso nila yon. Huwag mong ipagkamali ang pagmamahal sa pagiging inosente. Anong gagawin ko ngayon? Anong ginagawa sa ganito kadaming kasinungalingan? Inilalabas, sagot niya nang walang pag-aalinlangan, pinapangalanan, at pagkatapos, winawasak. Nag-usap pa sila ng gabing iyon. Natulog si Carla sa sofa, tulad ng dati nilang ginagawa noong kolehiyo. Hindi nakapikit si Tala. Hindi na siya pinatulog ng galit. Kinaumagahan, nagbihis siya, kinuha ang tablet at isang folder at nagpunta sa study kung saan nagtatrabaho si Kuya Kael. Kailangan mong makita. To, walang sinabi si Kuya Kael. Binuksan niya ang mga files, binasa ang lahat at pagkatapos ay ipinatong ang mga siko sa mesa. Binabago nito ang lahat ng plano. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka lang inabuso ni Franco sa emosyonal na paraan, Tala. Gumawa rin siya ng fraud. Kung ang trust fund ay pinirmahan sa ilalim ng panloloko at si Maya ay parte ng isang nakatagong plano, pwede tayong magsampa ng kaso. Hindi na to personal lang, legal na to. Nahilo si Tala, pero kasabay nito ay isang kislap ng pag-asa, isang bagay na parang katarungan. Gawin mo ang lahat ng kailangan, pero hindi ako naghahanap ng ganti. Ang gusto ko, katotohanan. Tumango si Kuya Kael. Kung ganon, maghanda ka. Mas sasakit pa to bago ito tuluyang gumaling. Nang hapong iyon, nakatanggap si Tala ng isa pang mensahe. Si Maya na naman, kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kaya to. Hindi mo deserve ang nangyari. Binasa ito ni Tala ng tahimik. Hindi siya sumagot, pero may nagbago sa loob niya. Kailangan niya itong makita. Hindi para umintindi, hindi para magpatawad, kundi para tapusin ang lahat. Isang oras ang lumipas, magkaharap na sila sa isang tahimik na coffee shop. Kabado si Maya, nakasuot ng madilim na salamin na para bang kayang itago ng mga ito ang kanyang kahihiyan. Dumating si Tala sa tamang oras, kalmado ang kanyang mukha pero hindi malamig. Nandoon siya para sa sarili niya, hindi para kay Maya. Salamat sa pagpunta, sabi ni Maya. Tinatanggal ang salamin. Hindi ko alam kung darating ka. Ako, alam ko. Kailangan kitang makita. Ibinaba ni Maya ang tingin. Tala, walang paraan para i-justify ang ginawa ko. Galit ako sa sarili ko dahil hinayaan ko to, dahil pinalala ko pa. Pero nawala na sa kontrol ang lahat. Gaano katagal, putol ni Tala, bago pa ang engagement nyo. Noong una, akala ko laro lang. Siya, alam niya kung paano mang manipula. Tiningnan siya ni Tala nang may diin. Hindi niya. Yan ginawang mag-isa. Nandoon ka, niyayakap mo ko habang tinatraidor mo ko. Binibigyan mo ko ng payo habang alam mong kasama mo siya sa kama. Nagpanggap ka at ang pinakamasama, nagpanggap kang mahal mo ko. Napayuko si Maya. Isa siyang sirang babae sa harap niya pero hindi na sapat iyon para kay Tala. Bakit? Tanong ni Tala. Huminga ng malalim si Maya. Dahil palagi kong nararamdaman na mayroon ka, na wala ako, liwanag, talento, mga taong sumusunod sa'yo. Si Franco, pinadama niya sa akin na espesyal ako. Sa unang pagkakataon, may pumili sa akin kaysa sa'yo. Ang mga salita ay parang mga patalim. Hindi sumagot si Tala. Tumayo lang siya at kinuha ang kanyang bag. Salamat sa katotohanan, wala na akong ibang sasabihin sa'yo. Sinubukang pigilan siya ni Maya. Tala, please, may magagawa pa ba ako? Oo, sabi niya nang hindi lumilingon. Maglaho ka na sa buhay ko. Nang gabing iyon, pag-uwi sa kondo, hindi umiyak si Tala, hindi sumigaw, walang sinira. Umupo lang siya sa sala. Binuksan ang ilaw at nagsulat ng bagong linya sa kanyang kuwaderno. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagbitaw. At sa wakas, bumibitaw na ako. Ngunit habang nagsusulat siya, tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Kung akala mo nalaman mo na ang lahat, nagkakamali ka. May mas importante ka pang hindi alam. Magtanong ka tungkol sa kontrata ng lupa sa Isla Verde. Magugulat ka. Napatingin si Tala sa screen.
Naramdaman niyang hindi pa tapos ang pagtataksil at ang pinakamasama ay ngayon palang nagsisimula. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi na dahil sa takot, ito ay dahil sa nag-aalab na galit. Hindi siya sumagot, hindi nagtanong kung sino ang nagpadala, hindi na kailangan. Ang malinaw sa kanya ay hindi pa tapos ang paghuhukay niya sa ilalim ng lahat ng kasinungalingan. Isla Verde. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang iyon. Naalala niya itong binabanggit ni Franco sa mga pribadong pag-uusap bilang isang eksklusibong proyekto. Palagi niyang sinasabi na ang investment na iyon ay masyadong komplikado para ipaliwanag sa kanya. Isang pusta raw para sa kinabukasan at hindi niya kailangang alalahanin ang mga detalye. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ginugol niya ang buong gabi ng gising, pero ngayon, hindi nadala ng pighati, kundi ng isang determinasyon na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Hinalughog niya ang kanyang laptop, mga lumang email, mga nakalimutang folder, mga resibo. 3:00 ng madaling araw, may natagpuan siyang isang scanned na dokumento sa PDF format. Hindi ito kontrata. Ito ay isang authorization na may pirma niya, isang pirmang hindi niya matanda ang ginawa, isang paglilipat ng karapatan sa isang lote sa Isla Verde, 6 na buwan pagkatapos ng kanilang kasal. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang tiyan na parang sinuntok. Inabutan siya ng umaga ng walang tulog. Pagsikat pa lang ng araw, pinuntahan niya si Kuya Kael. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa Isla Verde. Si Kuya Kael, na natuto ng huwag maliitin ang bagong sibol na tapang ng kanyang kapatid, ay tinitigan siya ng maigi. Isa yang property na nirehistro ni Franco, 5 taon na ang nakalipas. Laging sinasabi na bahagi yan ng isang private fund. Bakit? Inabot ni Tala ang dokumento. Pirma ko yan, pero hindi ako pumirma diyan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Maingat itong binasa ni Kuya Kael. Kumunot ang kanyang noo. Hindi lang ito basta paglilipat ng karapatan. Dito, tinatalikuran mo ang anumang magiging parte mo sa kikitain ng development. Literal na binura kanya sa mapa. Napaupo si Tala sa silya. May magagawa pa ba tayo? Oo. Kung mapapatunayan nating peke ang pirma o nakuha ito sa pamamagitan ng panloloko. Pero kakailanganin ko ng panahon at kakailanganin mo ng lakas ng loob, Tala. Ang susunod dito ay hindi na laban ng emosyon. Isa na itong legal at maduming giyera. Tumango siya. Ang sugat ay hindi na kasing sakit ng dati. Ngayon, nag-aalab ito na may layunin. Lumipas ang mga araw na tahimik siya, nag-iisa. Umiyak siya kapag hinihingi na ng katawan niya. Sumuka siya isang madaling araw nang maalala ang araw ng kanilang kasal, ang paraan ng pagngiti sa kanya ni Franco na para bang totoong mahal siya, ang tunog ng palakpakan, ang tingin ng pagmamalaki ni Maya mula sa unang hilera. Lahat ay napakalinis sa panlabas, lahat ay napakabulok sa loob, pero pagkatapos, bumangon siya. Inayos niya ang bawat dokumento, bawat mensahe, bawat ebidensya. Gumawa siya ng isang digital at isang pisikal na folder. Nilagyan niya ng mga petsa, mga tala, ginuhitan ang mga mahahalagang linya. Lahat ng dating nagpapaduwag sa kanya, ngayon ay nagbibigay kaayusan sa kanya. Ang sakit ay naging paraan, ang pagbagsak ay nagbigay ng kalinawan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga folder, pumasok si Kuya Kael sa study na may dalang isang bagay. Tahimik niya itong iniabot. Isang financial report. Ano to? Ang mga tagong bank account ni Franco. Yung mga hindi niya idineklara. Yung ginamit niya para bumili ng mga mamahaling relo, para mag-travel kasama si Maya, para tustusan ang mga personal na gastos na hindi mo kailanman nalaman. Tiningnan ni Tala ang dokumento. Nakita niya ang pangalan niya sa ilang transfer bilang co-owner. Naramdaman niyang may bumara sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang pangalan ko para maglipat ng pera. Oo. Pero yan ang magbibigay sa atin ng lamang. Kung magsasampa ka ng reklamo ngayon, pwede kang humingi ng full audit at i-freeze ang mga asset niya. Tiningnan niya si Kuya Kael nang may halo ng sakit at galit. Alam mo ba ang lahat ng ito? Umiling si Kuya Kael. Alam kong may kalokohan, pero hindi ko akalain na ganito kalala.
Akala ko kontrolado ko siya mula sa kumpanya, pero mas matalino siya sa inaakala ko. At ikaw ang perpekto niyang panangga. Nanahimik si Tala. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Minahal ko siya ng buong buo, nang walang pag-aalinlangan. Sobra ang tiwala ko sa kanya na kung sinabi niyang tumalon ako, tatalon ako ng walang tanong. Tiningnan siya ni Kuya Kael ng may paglalambing, ngunit may diin din. Akala ko mahina ka, pero masyado ka lang palang mabuti. Yun pala ang naging pagkakamali mo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sinasabi ni Mama na ikaw ang pinakamatibay sa ating dalawa. Ibinaba ni Tala ang kanyang tingin. Hindi ko kailanman naramdaman na malakas ako dahil napagkamalan mong kahinaan ang pasensya. Pero ang pasensya ay pagtitiis at nagtiis ka ng higit pa sa kayang tiisin ng karamihan. Ngayon, hindi na panahon para masira, panahon na para gamitin ang lahat ng yan. Nang araw na iyon, muling binuksan ni Tala ang kanyang lumang portfolio ng mga proyekto. Tiningnan niya ang mga sketch, mga render, mga ideyang matagal na niyang ibinaon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Para siyang tumitingin sa isang nakalimutang bersyon ng kanyang sarili, isang bersyon na inilibing niya para lang suportahan ang isang lalaking hindi kailanman sumuporta sa kanya. Kinuha niya ang isa sa mga disenyo, isang Sustainable Community Center, isang proyektong pangarap niya mula pa noong kolehiyo. Pinagpagan niya, ginawang digital at in-update. Kinabukasan, humingi siya ng appointment sa isang kakilala na nagtatrabaho pa rin sa architectural firm kung saan siya nagsimula. Tala, tanong ng babae nang makita siya. Hindi ako makapaniwala. Akala namin umalis ka na ng bansa. Muntik na, pero hindi. Pabalik na ako. At gusto kong bumalik dala ito. Ipinakita niya ang disenyo. Maingat itong tiningnan ng babae. Malakas to. Orihinal. Kailangan to. May ideya ka ba kung paano to babagay sa bagong urban regeneration plan ng syudad? Oo, kaya ako nandito. Pagkatapos ng 2 linggo, may interview na siya sa komite ng proyekto. Nagsimula siyang makatanggap ng mga email, tawag, mga proposal. Ang ilan ay maliliit na alok, ang iba ay malaki. Hindi pa rin lubos ang tiwala ni Tala sa mundo, pero nagsisimula na siyang magtiwala sa kanyang sarili. Isang hapon, paglabas niya sa isang meeting, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang tawag. Nag-alinlangan siyang sagutin, pero ginawa niya. Tala Martinez. Yes, this is Isabel Contreras. Nagtatrabaho ako sa notaryo kung saan pinirmahan ang mga dokumento para sa lupa sa Isla Verde. Sinuri namin ang mga papeles dahil sa isang judicial request for review. May nakita kaming hindi pagkakapare-pareho sa pirma. Hindi ito tugma sa official records ninyo. Kailangan ninyong pumunta rito sa lalong madaling panahon. Natigilan si Tala. Anong ibig sabihin yan? May posibilidad na pineke ang pirma ninyo. Mapapatunayan ba yan? Oo, pero kailangan namin ang authorization ninyo para ituloy ang investigasyon. Nasa inyo na. Saan at kailan? Ibinaba niya ang telepono. Mabigat ang kanyang paghinga, pero matatag ang kanyang boses. Dumiretso siya sa study ni Kuya Kael. Tapos na. Hindi akin ang pirma. Niyakap siya ni Kuya Kael sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Kung ganon, hawak na natin sila. Hindi siya sumagot. Naramdaman lang niya sa wakas na ang lupang tinatapakan niya ay muling tumitibay. Ngunit ng gabing iyon, habang nagsusuri ng mga email, may nakita siyang isang automatic notification. Sinubukan ni Franco na pasukin ang isang joint bank account na hindi pa nila naisasara at hindi siya nag-iisa. May access attempt din mula sa isang IP address na nakarehistro sa opisina ni Maya. Sinara ni Tala ang computer. Ang kalaban ay kumikilos pa rin at hindi susuko ng walang laban. Nanahimik siya ng ilang segundo at pagkatapos ay mahinahong tumayo. Isang kilos na malamig at automatiko tulad ng isang taong hindi na natatakot sa apoy dahil natuto ng maglakad sa nagbabagang uling. Ilang buwan siyang muling binubuo ang mga basag na piraso ng kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng pinalaya sa bahay na balot lang sa tuwalya, nakayapak at pinipi ng takot. Iba na siya isang bersyon
na hindi na kailangan ng permiso para umiral. Isang babaeng armado ng katotohanan. Dumating ang imbitasyon 3 araw pagkatapos. Isang gabi ng pasasalamat. Ang taunang event ng Doña Matilda Foundation. Ang kanyang biyenan na kasing debosyon sa pampublikong pagkakawanggawa ay kasing manhid naman sa paghihirap ng iba, ang punong abala. Ang tema, pagpapatibay ng mga tahanan. Napangiti siya sa kabalintunaan ng titulo. Ang sobre ay kulay ginto na may eleganteng pagkakasulat. Ang buo niyang pangalan ay nakasulat sa itim na tinta. Alam niya, nang walang pag-aalinlangan, na isa itong probokasyon. Hindi nagpapadala ng imbitasyon si Doña Matilda nang walang dahilan. Isa itong babala na nakabalat kayo bilang paggalang, tulad ng lahat ng lagi niyang ginagawa. Pumunta si Tala sa kanyang aparador, pumili ng isang matingkad na pulang Filipiniana gown hindi bago, kundi isang itinago sa loob ng maraming taon. Binili niya ito sa Paris noong isang anibersaryo nila. Pinakiusapan siya ni Franco na huwag itong isuot sa publiko. Masyadong agaw pansin, sabi nito noon. Sa gabing iyon, magiging agaw pansin nga ito. Dumating siyang mag-isa, hindi nagpaalam. Ang mga flash ng kamera ay sabay-sabay na lumingon sa kanya nang bumaba siya sa kotse. Natahimik ang buong entrance nang maglakad siya sa red carpet. Hindi ba't siya yan? Bulong ng isang tao. Oo, ang asawa ng major partner, yung pinalayas ng hubot-hubad. Pero tingnan mo siya ngayon, parang iba. At iba na nga siya. Nasa loob na si Kuya Kael. Nandoon din si Carla, simpleng nakabihis, nakatago sa isang mesa sa likuran. Handa na ang lahat. Naroon ang media, ang mga kasosyo ng foundation, mga abogado, at bukas ang mga mikropono. Nakita siya ni Doña Matilda mula sa entablado. Agad siyang nanigas, may ibinulong sa isang assistant, pero huli na. Naglalakad na si Tala papunta sa harap. Humina ang tugtog, tumigil ang mga bulungan. Umakyat si Tala sa entablado. Nilapitan siya ng event coordinator. Litong-lito. Ginang, wala po ito sa programa. Alam ko, pero wala rin sa programa ang katotohanan at oras na para pakinggan ito. Kinuha ni Tala ang mikropono. Ang buong bulwagan ay nagpigil ng hininga. Magandang gabi. Alam kong marami sa inyo ang hindi inaasahang makita ako rito at marahil marami ang mas gugustuhing hindi ako pakinggan. Pero ngayong gabi, higit pa sa pagdiriwang, magsasabi tayo ng mga katotohanan. Ang tensyon ay parang isang buhay na hayop sa loob ng silid. Hinanap ni Tala ang kanyang kapatid sa gitna ng mga tao. Tumango si Kuya Kael nang walang ekspresyon. Sa loob ng maraming taon, naging parte ako ng pamilyang ito mula sa isang lugar na walang nakakakilala ang katahimikan. Ang katahimikan sa mga family dinner, kung saan binabalewala ako. Ang katahimikan sa mga negosyo, kung saan ginamit ang pangalan ko nang wala akong pahintulot. Ang katahimikan ng isang pagsasama kung saan iisang tao lang ang nagdedesisyon. At ang katahimikan ng isang lambat ng mga pagtataksil na nagpapanggap na pag-ibig. Isang bulungan ang kumalat sa buong lugar. Tumayo si Franco mula sa kanyang upuan, halatang hindi komportable. Sa isang kalapit na mesa, ibinaba ni Maya ang kanyang tingin. May hawak akong mga dokumento na nagpapatunay ng pamimeke ng aking pirma sa isang kontratang milyon-milyon ang halaga, mga recording na nagpapakita ng paggamit sa aking pagkatao para maglipat ng pondo at malinaw na ebidensya ng isang relasyon sa labas ng kasal na pinanatili sa loob ng maraming taon sa pagitan ng aking asawa at ng taong nakaupo sa kanan ko bilang aking matalik na kaibigan. Isang technical staff ang kumonekta ng kanyang laptop sa projector. Nagsimulang lumabas ang mga imahe sa malaking screen sa likod niya. Mga screenshot ng mensahe, magkatabing pekeng at totoong pirma, mga bank statement, habang ang pundasyong ito ay abala sa pagsasalita tungkol sa maligayang tahanan. Ako ay nakatira sa isang tahanan kung saan sinasabihan ako kung paano manamit, kung paano manahimik, kung paano manatili, kung saan ang respeto ay isang luho at ang katotohanan ay isang abala. Nanginginig na tumayo si Doña Matilda. "Tama na!" sigaw niya. "Hindi ito ang tamang okasyon. Sinisira mo ang isang marangal na layunin.
Tinitigan siya ni Tala ng diretso sa mata. Ang nag-iisang marangal na layunin ngayong gabi ay ang katarungan. Alam ninyo ang lahat. Kayo ang nag-supervise ng mga account. Pumirma kayo bilang saksi sa isang peking kontrata. Gusto nyo bang ituloy natin dahil kaya ko ring i-project ang pirma ninyo? Nanigas ang buong bulwagan. Galit na naglakad si Franco sa pasilyo. Tala, kabaliwan to. Bumaba ka diyan ngayon din. Ngunit nang subukan niyang umakyat sa entablado, humarang si Kuya Kael. Wala ka ng karapatang kausapin siya. Naging lubos ang katahimikan. Lumingon ang mga kamera, natigilan ang mga tao. Tiningnan siya ni Franco nang may pot. Hindi mo ko wawasakin gamit ang mga salita niya. Hindi natinag si Kuya Kael. Hindi. Ang wawasak sa iyo ay ang mga ebidensya at ang mga abogadong naghihintay na sa labas. Ibinaba ni Tala ang mikropono. Ang sumunod ay automatiko na. Pumasok ang mga pulis sa bulwagan. Walang nagpumiglas, puro gulat lang. Si Maya ay tahimik na ineskortan ng 2 opisyal. Sumisigaw si Franco, humihingi ng paliwanag. Si Doña Matilda ay hinimatay sa mga braso ng isang katulong. At si Tala, sa gitna ng kaguluhan, ay bumaba mula sa entablado. Hindi siya tumakbo. Hindi umiyak, huminga lang siya. Sinalubong siya ni Carla sa paanan ng hagdanan. Nagawa mo, bulong nito. Hindi pa. Nagsisimula pa lang ako. Dumagsa ang media sa kanya. Mga tanong, mga ilaw, mga sigaw. Ngunit iisang linya lang ang sinabi ni Tala bago lumabas sa pangunahing pinto. Ang katotohanan ay hindi laging sumisigaw. Minsan, naghihintay lang ito ng tamang sandali para wasakin ang lahat. Sa labas, iba ang hangin mas malinis, mas totoo. At habang pasakay siya sa kotse, alam niyang hindi lang niya inilantad ang mga nagtaksil sa kanya ng gabing iyon. Pinalaya niya ang sarili niya mula sa kanila, magpakailanman. Ngunit pagdating sa bahay, may nakita siyang isang sobre na walang pangalan sa pinto. Sa loob, isang litrato. Siya noong mas bata, palabas ng isang gusali, sa likod, isang lalaki, at isang sulat kamay na mensahe. Hindi mo rin alam ang buong kwento. Ang pinakamasama ay darating pa lang. Natigilan si Tala sa harap ng pinto, hawak ang litrato sa isang kamay at ang walang lamang sobre sa kabila. Malinaw ang litrato, kinunan mula sa malayo. Nandoon siya, halos 24 na taong gulang, palabas ng isang gusali ng opisina. Sa likod, isang lalaking bahagyang nakatutok ang kamera. Hindi niya agad nakilala, ngunit may pamilyar sa tindig ng katawan nito, sa ayos ng kanyang ulo. Pumasok siya sa bahay nang walang imik. Iniwang bahagyang bukas ang pinto, na para bang isang bahagi niya ay ayaw pang tuluyang pumasok. Sa mga sumunod na araw, hindi naalis sa isip niya ang sobre. Nanalo na siya. Si Franco ay nahaharap sa mga kasong fraud at pamemeke ng dokumento. Si Maya ay naglaho sa publiko pagkatapos ng iskandalo. Si Doña Matilda, tahimik, ay nagbitiw sa pundasyon. Ang media ay tinatawag siyang ang babaeng sumira sa siklo, ang asawang nagbunyag ng imperyo, ang arkitekto ng pagguho. Pero hindi nagdiriwang si Tala, hindi pa. Ang sobre ay may mas malalim na kahulugan na may mga piyesa pang wala sa tablero, mga lihim na nakabaon at hindi na siya handang baliwalain ang anuman sa mga ito. Nag-imbestiga si Kuya Kael. Ang gusali sa litrato ay pag-aari ng isang real estate company na pinamahalaan ni Franco bago pa sila ikasal, isang maliit na proyekto na halos imposibleng mahanap ang mga dokumento. Ngunit nang makuha nila ang access sa notaryal na archive ng taong iyon, lumabas ang katotohanan na parang isang madilim na anino sa lahat ng nangyari. Si Tala ay ginawang garantor sa isang pautang na milyon-milyon ang halaga. Hindi niya ito kailanman nalaman. Nandoon ang pirma niya. Isa na namang pamemeke. Ang utang na iyon ay binayaran gamit ang perang kinuha mula sa kumpanya ni Kuya Kael. Nagsimula na pala ang lahat bago pa ang kasal. Hindi siya kailanman minahal ni Franco, hindi sa paraang alam niya. Pinili siya nito para sa kapakinabangan dahil may malinis siyang pangalan, isang pamilyang mayaman, isang kapatid na may koneksyon. Dahil masunurin siya. Nagtitiwala. Tapat.
dahil alam nitong magagamit siya nang hindi siya maghihinala. Tinitigan ni Tala ang mga dokumento ng tahimik. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw. Ngayon, ang sakit ay hindi na nanatili sa kanyang katawan. Lumabas ito kasama ng kanyang hininga na para bang hindi na niya ito kailangan. Anong gagawin mo rito? Tanong ni Kuya Kael. Wala na, hindi ko na to kailangan para wasakin siya. Winasak na niya ang sarili niya. Pero, kung ipapakita natin to, hindi na ito tungkol sa pagpapabagsak sa kanya. Ito ay tungkol sa pag-ahon ko ng buo, na may katotohanan, na taas noo, at iyon nga ang ginawa niya. Lumipas ang 3 buwan. Lumipat ng tirahan si Tala. Ibinenta niya ang natira sa dating bahay sa tulong ng kanyang mga abogado. Ginamit niya ang bahagi ng pera para magbukas ng sarili niyang architectural firm. Ang natira ay ininvest niya sa isang support network para sa mga babaeng biktima ng psychological abuse sa mga relasyon. Hindi niya ito tinawag na foundation. Tinawag niya itong network dahil iyon ang gusto niyang itayo, mga koneksyon, suporta, pagkakaisa. Noong unang beses siyang magbigay ng public talk, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang tiyan. Pero nang umakyat siya sa entablado, nakita niya ang mga mukha sa audience, mga babae sa iba't ibang edad. Ang ilan ay may galit sa mga mata. Ang iba ay may lungkot. Marami ang tahimik. At nagsalita siya. Akala ko, kayang bigyang katwiran ng pag-ibig ang lahat, sabi niya sa pagtatapos. Pero walang pag-ibig kung saan walang respeto. Pinatay nila ang ilaw ko ng paulit-ulit, pero paulit-ulit din akong nagsindi. Dahil iyan ang ginagawa nating mga babae kapag naaalala natin kung sino tayo. Nagkaroon ng palakpakan, mga luha, mga yakap, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Tala na ang kanyang boses ay hindi na nanggagaling sa sugat kundi sa lakas. Isang araw ng Oktubre, habang nagsusuri ng mga plano sa kanyang studio, nakatanggap siya ng isang tawag. Tala Martinez. Yes, tumatawag po ako mula sa International Commission on Urban Development. Napili po ang proyekto ninyo para sa community center. Gusto po namin kayong imbitahan na i-develop ito kasama ng aming team sa Lisbon. Hindi niya inaasahan pero hindi siya nag-atubili. Nag-empake siya ng tahimik. Kaunting gamit lang, ilang damit, mga libro, ang kanyang mga drawing notebook, isang sulat mula sa kanyang ina, at isang maliit na kahon na may pangalan niya. Pagbukas niya, may nakita siyang nagpatigil sa kanya. Ang tuwalya, iyon mismo ang tuwalya na saplot niya nang palayasin siya. Itinago niya ito nang hindi pinag-iisipan, marahil bilang isang alaala o isang peklat. Pero nang gabing iyon, habang hawak niya ito, wala siyang naramdamang hiya o sakit. Naramdaman niya ang respeto para sa babaeng dati siya, para sa babaeng nakaligtas, para sa babaeng nagpasya na maglakad ng hubad at wasak patungo sa sarili niyang buhay. Hindi niya ito itinapon, hindi pinunit. Maingat niya itong tinupi, inilagay sa ilalim ng maleta, at ngumiti. Kinabukasan, sumakay siya ng eroplano. Habang nakatingin sa bintana, habang ang mundo sa ibaba ay lumiliit, naramdaman niya ang isang di matitinag na katiyakan. Hindi na siya pag-aari ng nakaraan, ng takot o ng pangalan ng ibang tao. Ngayon, siya na lang malaya, buo at bago.